Magandang araw. Ang atin pong topic ngayon ang God's 7,000 year plan. Ito po ay isang theological timeline na pinag-aralan ng mga ancient scholars. Mga writers na sina Irenaeus noong 180 AD at si Hippolytus noong 205 AD at ang iba pang mga writers at iba pang mga theologians. Na ayon sa Psalm 90:40, for 1,000 years in your sight are like a day. At sa 2 Peter 3:8, with the Lord, a day is like 1,000 years. So, meron po tayong theological timeline at makikita po natin dito kung nasaan na tayo, ano ang estado ng ating timeline. This is an ancient theological framework suggesting that human history is divided into 7 distinct days of 1,000 years each. Di ba po nung ginawa ng ating Panginoon ang mundo ay 7 days. So each year po, may equivalent na 1,000 years. It breaks down into 6,000 years of human history, man's rule, at 1,000 years of spiritual restoration, Christ's reign. Ayun po, yung 6,000 years, yung 6 days ay mga man's rule at 1,000 years ang Christ reign. The 6,000 years human history and spiritual era. Year 0 to 1,000 ang day 1. From Adam to Noah, the age of innocence and conscience. Humanity experienced the fall in Eden and the progressive spread of sin, ending in the judgment of the global flood. So ito po ang experience ng humanity, ang pag-fall sa Eden, yung nagkasala po si Eva at si Adan. At andoon na ang pag-spread, pagkalat ng mga kasalanan at nagtapos sa judgment ng flood kay amang Noah. Years, ayun po ang day 1. Ang day 2 po, year 1,000 to 2,000. From Noah to Abraham, the age of nations. God established the first covenants, expanded human conscience, and separated a people for himself. So, ito po, sabi po ng theologians na sa kada panahon ay nag-separate ng tao ang Panginoon para sa kanyang sarili. Ito po ang from Noah to Abraham na pagkatapos po ng flood,
nga dumami na uli ang tao hanggang lumabas na itong si Amang Abraham. Ito po ang day 2. Ang day 3, year 2000 to 3000. From Abraham to Moses, the age of the patriarchs. The establishment of the chosen lineage and the promise of the land and the coming of the Messiah. So ito po ang sa day 3 na from 2000 to 3000 ay establish ang Israel, ang kanyang chosen lineage at ang kanyang promise, ang promise ng ating Panginoon ng promised land at ang promise ng pagdating ng Messiah. So ito po ang day 3, year 2000 to 3000. Day 4, years 3000 to 4000, from Moses to Christ, the age of the law. Mankind, by the establishment of the nation of Israel, the sacrificial system, and the prophetic preparation for the arrival of Jesus. So, ito na po yung mga prophetic para sa pagdating ng ating Panginoon. Prophetic preparation, ng paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon at ang kanilang paghihintay. At ito ang pag-establish ng nation ng Israel at ang sacrificial system. Ayun po yung, di ba po yung Ark of the Covenant, yung pagsasacrifice ng mga lamb. Ayun po, at yun nga po, ang prepare para sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Year 4000 to 5000, day 5. Christ to the early church, the age of grace. So, ito na po sa day 5, year 4000 to 5000, ang pagdating ng ating Panginoon. Commence with the life, death, and resurrection of Jesus Christ, the birth of the church. Ito po, sa day 5, dito na po na-establish ang ating church. Ang pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na muli. So, ito po ang day 5. Day 6, year 5000 to 6000. The completion of the church age. The global spread of the gospel to all nations. Humanity concludes its period of self-governance and moral testing. So, dito po sa ating timeline ay naandito po tayo ngayon sa day 6, na kung saan isang araw na lamang at nandito na ang end times. So, papalapit na po. Kumbaga po, one day na lang ay ang pagdating na ng ating Panginoong Jesus. So, dito po sa day 6, ang global spread, ang pagkalat ng gospel sa mga bansa, at ang humanity ay nagko-conclude sa kanyang period
ng self-governance ng sariling governance at ang moral testing, ang pag-test sa moralities, ayun. 'Di ba po yun nga na andito ang ating mundo na puno ng mga pagsubok, ng mga na ang tao ang pagkakasala at ang pagsubok sa atin kung gaano tayo loyal para sa ating Panginoon. At ito ang sa day 7, ang year 6,000 to 7,000. So, bali ito po ang next na dadating after natin, after ng age na nitong present church age. So, after po nito, magkakaroon ng renewal. So, i-renew po ang earth. Lilinisin bago dumating ang day 7 na tinatawag na Sabbath day, ang pagpapahinga ng ating Panginoon. Ito po kung saan dadating ang isang chastisement na ayon sa mga mystics at sa mga messages ng ating mahal na Birhen, 1/3 na lamang ng mga tao ang matitira at 1/4 ng mga priest ang matitira. Year 6,000 to 7,000, day 7. The 1,000 years spiritual fulfillment. The millennial kingdom. The 7th day represents a spiritual and literal Sabbath day, Sabbath rest. It is the 1,000-year reign of Christ on earth, a period of peace, justice, and the renewal of the earth. So ito po, 'di ba sa message ng Our Lady of Lazarus. So ito po, sa reign na ito, ang Sabbath day, ang pahinga. Si Satan ay tatalian ng 1,000 years. At ayon din sa theologians, ito po ang reign ng Sacred Heart at ng Immaculate Heart. Na, di ba po sa ibang religion na sinasabi ay ang pagdating muli ng ating Panginoon. Pero ayon sa ating mga theologians, ito po ay Eucharistic reign, ang reign ng Sacred Heart at ng Immaculate Heart. Ito po ang Sabbath rest. Sa 7th day ay nagpahinga ang ating Panginoon. A 1,000-year reign of Christ on earth. A period of peace, ang period ng panahon ng kapayapaan, hustisya at ang renewal ng earth. Following the completion of these 7,000 years, traditional eschatology points towards the final judgment
and the ushering in of an eternal state. So, ayun po na nakikita na natin na naandito na tayo sa dulo. Sa, di ba po, mula first day, second day, third day, fourth, 5 at 6. Andito na tayo sa 6 at ang kasunod ay ang 7th day kung saan nagpahinga ang ating Panginoon, ang Diyos Ama na lumalang ng langit at ng lupa. Nagpahinga siya at ito ang Sabbath rest. At dito rin sa kanyang plano, may 7-day plan. 7,000 years. Sa kada isang araw ay may 1,000 years na plano ang ating Panginoon. So, merong 7,000 years at ito na, papunta na tayo sa 7th day Sabbath rest ng ating Panginoon kung saan magpapahinga, tatalian si Satan sa ilalim sa abyss. At dito magre-reign sa sagana, magre-reign ang ating Panginoong Jesus at ang Immaculate Heart. At following nun, after ng masaganang buhay, ayon sa messages sa Lazaret, after ng masaganang buhay, ay, ito na, may messages din po sa mga mystics. At ito na ang makakalimot sila na ang kasalanan ang sanhi ng mga pagdurusa at na kahit na reign ng ating Panginoon ay nananatili ang ating yung choice na mananatili ang tao kung ano ang kanyang pipiliin. So, after ng 7th day, ito na ang end times. The doctrine is not modern. It has been written about for thousands of years by both Jewish apocalyptic scholars at ang mga early Christian leaders. So ito po, pinag-aralan po nila ito at ito ang plano ng ating Panginoon. Ang God's 7,000 years plan na nakikita po natin na andito na tayo sa 6th day kung saan ayon din sa mga mystics napaparating ang isang chastisement bago ang renewal ng earth na after ng sa chastisement, the 3 days of darkness ay lilitaw ang isang bagong Garden of Eden na ayun po sa messages sa Precious Blood. Ayun po, lilitaw ang isang Garden of Eden at dito ang reign ng ating Panginoon for 1,000 years. So after ng 1,000 years, pagkatapos ng masaganang ani, ay makakalimot ang mga tao at dito na po mag-uumpisa ang end times. Kumbaga po, one step na lang at paparating na tayo sa end times. At ang chastisement ay paparating. Dahil bago ang renewal ng earth ay, yun nga po, i-renew all the enemies of God and all men given to sin will perish.
bago po magkaroon ng Sabbath rest ang ating Panginoon. So, ayun po, kaya ipinapaalam po ito sa atin upang tayo ay maghanda na andito na tayo sa, kumbaga, one step na lang. Andito na tayo sa Sabbath rest, kung saan magre-renew ang earth. At ayun po ang ating dapat na paghandaan. At all men given to sin will perish. Kung saan, 1/3 na lang po ng tao ang matitira. Ayun na lamang po. Maraming salamat. God bless.